Magandang araw mga ka-agri. Nais ko lamang i-share itong ginagawa namin dito sa aming pinagtatrabahuan. Kami pala ay nagtatrabaho dito sa isang 5-star campsite dito sa bansang Croatia, Europe. Aside po sa farming na aming ginagawa, ay isa rin po na aming ginagawa dito ay yung tinawag na landscaping maintenance. Yung pagpapaganda mga ka-agri ng surroundings ng area, especially doon sa pagtitrim ng mga halaman. Yan. Ito mga ka-agri ay matagal naming hindi nagagalaw to. Buong season mga ka-agri, buong summer season ay hindi namin to nagagalaw dahil fully occupied ito ng mga campers o guest mga ka-agri na nandito sa amin, sa aming campsite. Kung mapapansin nyo mga ka-agri, ang may vacant area tapos nakapaikot mga ka-agri itong halaman na ito. So yung vacant area na yan mga ka-agri, yan yung aming pinaririntahan doon sa mga campers na pinaglalagyan naman nila ng kanilang mga camping materials, katulad na lang ng tent at saka yung tinawag mga ka-agri na mobile homes o mobile house. Yung sasakyan na kino-customize na sa loob ng sasakyan ay yung van, yung Muslim mga ka-agri, yung van, yung high-ease, yung mga ganong porma, ay may mga higaan, kitchen, lahat ng mga ka-agri. Parang bahay rin talaga siya pag pinasok mo. So yun yung mga dinadala ng mga kakamping dito sa aming area. Ito naman mga ka-agri yung mga kasamahan ko. Magagaling ito mga ka-agri sa pagdating sa ganitong mga trabaho dahil sanay sila mga ka-agri. Sa mga tabasan, sanay. Yan o. At magagaling ito mga ka-agri, mananabas sila mga ka-agri. Yan o. Sinilip mo na niya mga ka-agri, tinitingnan niya kung saan yung straight, yung angulo, para pag tinabas niya ay straight na straight talaga. At ang aming ginagamit pala mga ka-agri na machine, ang tawag pala niyan ay hedge trimmer. Isa po siyang petrol type, hindi po siya electric type, petrol type mga ka-agri. Yan. At ito naman mga ka-agri, sa lahat naman ng nagtatrabaho dito, ito yung pinakamabait sa lahat. Yan o. Mabait ito mga ka-agri pag tulog. Yan o. Sobrang bait niyan mga ka-agri pag tulog. Huwag mo lang gisingin. Ayan o. At ito mga ka-agri, alam nyo ba mga ka-agri na while nagtatabas siya ay iniisip niya na kung paano talaga niya mas ma-straight yung tabas niya. Iniisip sana niya na maglagay ng linsa. Yung nylon ba na para yun yung magiging guide. Kaya lang, hindi pwede mga ka-agri. Sa gabal na talaga yung pag naglagay ka ng ganyan. Kaya ang iniisip nilang mga ka-agri ay silipin na lang niya lagi. Hindi sa makatiis mga ka-agri, isa-sight niya yan. Tingnan niyo. Kasi gusto talaga ng mga ka-agri. Yan o. Yan o. Sight na sight talaga yung mga ka-agri. Hindi yan makatiis mga ka-agri. At hindi lang yan isang business niya isa-sight mga ka-agri. Ilang business niya gagawin yan para yung resulta o yung outcomes ng kanyang ginagawa mga ka-agri ay maganda talaga. Yan. Ang halaman mga ka-agri pala na aming tinatabas ngayon, ang tawag pala nito ay cypress or Coprissus sempervirens. Yan. Kung sa atin to mga ka-agri, pwede naman to outdoor. At pwede rin to mga ka-agri indoor. Pag dating ng summer ay kailangan ipasok dahil nga ang halaman na to mga ka-agri ay mas maganda sa medyo malamig na lugar. Kaya nga sa Middle East ito mga ka-agri ay pang indoor lang talaga tong halaman na to. Hindi ito nabubuhay sa labas. Bukod sa halaman na ito mga ka-agri na aming tinatabas, kasali rin mga ka-agri yung laurel. Ang daming laurel dito mga ka-agri. Ang laurel dito mga ka-agri ay ginagawa rin naming fence o bakod doon sa area para yun yung magiging partition mga ka-agri ng bawat guest na nakatira sa area mga ka-agri. Ang daming laurel dito mga ka-agri. Sa scientific name yan mga ka-agri ay Laurus nobilis. Kaya sabi ko nga kung Pilipinas lang itong mga ka-agri, itong area na to ay magiging plantation to ng laurel. Napakabilis patubuin ng laurel dito mga ka-agri at pagdating sa area dito mga ka-agri ay napakatibay ng laurel. So far sa napansin ko, pinakamatibay na ng laurel dito mga ka-agri, hindi agad na mamatay. Kaya yung ibang mga campers dito mga ka-agri, pag nagluluto sila ay kumukuha na lang sila ng
dahon ng laurel, pang ricado doon sa kanilang mga niluluto. Yan mga ka-agri. At yung ano doon mga ka-agri, yung makikita mo yung sasakyan, yan yung aming pinagalagyan ng aming mga pinagtatabasan. Yung ginagamit natin pang tapon doon sa area na saan namin itatapon para mas marinig sa tingnan. At kung makikita nyo mga ka-agri yung doon sa unahan ng sasakyan, yun yung mga tent mga ka-agri o mga camping materials na mga ka-agri na iniiwan na nila dahil sa bawat taon ay lagi silang nandito sa bawat season mga ka-agri. Hindi na sila pumupunta ng ibang lugar kundi die hard talaga sila mga ka-agri o gustong gusto talaga namin nila yung area na to kasi napakaganda ng ambience mga ka-agri, malapit sa dagat. Yan mga ka-agri, yan yung resulta ng aming mga pagtatabas, yun yung outcomes mga ka-agri. Tingnan nyo ang ganda yan sobrang ganda. At alam nyo ba mga ka-agri na ang laki ng aming campsite ay nasa 85 hectares, ganun kalaki. Gandahan dito sa aming campsite mga ka-agri ay stress reliever, pollution free. Alam niyo ba mga ka-agri na ang kahoy mga ka-agri ay ang isa sa pinakamaganda na pagdating sa pagsala ng mga dumi sa hangin. Itong kahoy mga ka-agri ang pinaka-effective na kapamaraanan turo sa kanilang dahon. Yung dahon kasi nila mga ka-agri, yun yung nagsasala ng mga dumi. Doon dumidikit mga ka-agri yung mga dumi na nanggaling sa hangin. Kaya pag maraming kahoy, tiyak na yung daloy ng hangin ay malinis, yung nalalanghap ng mga tao. Yan dito mga ka-agri ay napakarami ng kahoy dito mga ka-agri. Yun. So hanggang dito na lang paano mga ka-agri. Maraming salamat.